Bakit yung bus nasa bike lane? So maling-mali talaga yung bus doon? Opo. Okay. Noon bang kayo ay nagharap-harapan ay inamin naman niya? Inamin naman po niya, ma'am. Kaso, sinabi niya, di daw nila po naramdaman. Tapos nagkataon po, sakay nila yung asawa ng bayaw ko po. So may Magiging testigo witness. ka talaga na Opo. unang-una mali siya Opo. dahil nandun siya sa bike lane. Opo. Ang kasunduan po kasi nangyari, ma'am, every 1 week daw po siya magbibigay ng 4,000. Kasi yun lang daw po yung kaya nang ibigay. Tumawag ba sa'yo? Wala po, ma'am. Kung panay po kami sa kanila, update, text, or tawag niya. Walang binigay? Wala po, ma'am. Nung last Friday, nung nalaman namin yung incident, Yes. nag-issue na rin po kami ng show cause order. Acting motu proprio po siya. Okay. So, sinet na rin po namin yung hearing po niyan this coming October po. Kung hindi po talaga tumupad ang isang partido sa kanilang kasunduan, kahit po sino sa kanilang dalawa, maaari pong bumalik sa aming opisina upang magsampa tayo ng reklamo. Magandang hapon sa iyo, Sir Renan. Ano ba ang pwede nating maitulong? I-coordinate ko rin po sa boss ko mamaya yun para mapag-usapan po namin at ma-arrest na rin po yung problem. Pupunta dyan ang aming reporter, kasama rin si Mindamar, para kung ano man ang maitutulong. Sana significant naman ang maitulong ng Ismael Bus Lines. Yes na po. Magandang hapon po, sir. Kamusta po kayo ngayon, yung mga sugat nyo? Okay naman po, ma'am. Magaling na po. After po na kayo ma-ere po sa Action Center po natin sa programa po ni Senator Raffy, nakipag-usap na po ba ang bus company po sa inyo? Opo, ma'am. Nakipag-usap po sila nung September 19 po. Ano po yung napagkasunduan daw? Maibibigay na ba yung danyos nung driver sa inyo? Sabi, ma'am, tatawad daw po sila doon sa pinagkasunduan. 10K lang daw po yung kaya nilang ibigay. Tapos di pumayag yung asawa ko kasi sabi kami lang daw yung magsisiter. Hindi na daw magpapaalam sa inyo para din na kayo maabala po. Pero anong gusto po ninyo talagang mangyari, sir? Gusto po namin mangyari, ma'am, para tuparin po yung kasunduan tapos para po. Kailangan po nasa po ba yung maliwanag na pagsisettle po yung pagkatapos ng lahat na wala ka ng tuloy-tuloy na yung trabaho mo. Tapos wala ka ng alinlangan sa sarili mo, ganun. Para tapos na po yung problema po. Kasi abala din po yung nangyari sa akin. Nakakausap nyo pa po ba yung driver po? Hindi na po, ma'am. Pati yung conductor po, hindi na rin po. Ito po ba yung bike po na gamit po ninyo nung nangyaring insidente? Opo. Ito po yung gamit ko, ma'am, yung bike na yung time na nasagi ako ng bus doon. Ano po yung aksidente po sa inyo, sir? Dito, ganyan po yun. Dito nila ako sinagi, banda dito. Naka-helmet ako nun. Tapos tuloy-tuloy lang yung takbo ko kasi nasa linya po ako ng bike lane. Tapos nung naramdaman ko na bigla na akong dito. Tapos pag ganyan, ginanyan ko lang yung ulo ko para di tamaan. Tapos yun na, yung mabilis lang po kasi pangyayari. Parang nanaginip ka lang. At sobrang bilis din po ba nung pagmamaneho nung bus? Opo. Kasi punong-puno po sila ng sakay. Tapos, sabi ng mga nagwawalis, kuya, sinagasahan ka ng bus. Tingnan mo yung kamay mo at saka yung tuhod mo kasi naka-gloves po ako nun, ma'am. Hindi ko nakita kagad yung dito at saka yung sugat. Hindi ko po inaalala kagad yung mga yung sugat ko. Yung mga gamit ko kagad yung pinulot ko kasi nasa na po yun. Nagkalat na po dyan sa baba. Tapos sabi ng MMDA, sir, huwag ka muna alis dyan kasi habulin namin yung yung bus. Tapos sabi ko, sige sir. Kasi wala naman po akong kaalam-alam dyan eh. Alis na sana ako nun, ma'am. Nagulat ako, biglang dumating yung yung asawa ng bayaw ko, mismong sakay po ng bus. Tapos sabi niya sa akin, ikaw pala yung nasagasaan ng bus kasi sakay daw siya ng ng bus na yun eh. Tapos sabi ko, ako yun. Tapos sabi niya, na siya, ma'am, kumuha na po siya ng yung yellow na para may lagay dito sa First aid. Opo. Kasi yun lang doon eh. Wala namang mga dumating doon kagad mga medic. Nahabol din po sila ng MMD tapos malaking pasasalamat ko rin po sa kanila sa mga MMD po sa yung responders ng Batasan Hills. Maraming salamat po sa inyo kasi kung hindi dahil po sa inyo, hindi ko po ngayon. Mahabol yung bus, magiging thank you lang po yung lahat ng pangyayari. Saka sa witness ko, malaking pasalamat ko rin po sa kanya kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi ko rin yung mga malalaman yung mga pangyayari na ganun. Base po sa medical legal, naging findings po ng doktor? Multi-fire po siya eh. Fracture po yun sa X-ray.
Pero yung mga ilang araw ko din po ininda yung sakit na yun kasi siyempre po ano yung ilalim. At saka yung after ng mga 1 week po ma'am, di din nakuha yung bato sa loob. Doon ko na po nakita nung naligo na ako eh. Hindi ko lang po siya napicturan kasi natanggal na po siya bigla eh. May bato pa pala sa loob, mga ganyan lang po sa kalaki. Mga 2 weeks po, hindi ako nakapasok. Ano po yung gusto nyo pong sabihin dun sa bus driver at doon sa Ismael Bus Transit? Sa bus driver po yung ano po, naiintindihan ko po yung situation na matanda na po siya. Sana po, sa susunod po, huwag niya pong pabayaan na mangyari ulit yun kasi malaking responsibilidad din po eh. Baka po, kung ibang tao pa po yung mabangga nila, hindi tulad namin na ano po. Sa ano po, konting ingat na lang po sa susunod na pag-ano niya kasi kung hindi naman siya nagpabaya nung araw na yun, hindi naman mangyari sa akin noon eh kasi nasa linya naman po ako eh. Tuloy-tuloy po yung takbo ko noon eh. Kamusta po si Sir Mindamar po bilang asawa at tatay po sa inyong pong pamilya? Okay naman po. Responsable naman po. Ano po yung nasasaloob po ninyo na nangyaring insidente dito kay Sir Mindamar? Siyempre, manganganak na rin po ako, ma'am. Tapos ganun yung nangyari. Tapos paalis na rin po kami dito sa bahay. Paano na po yung araw-araw? Kaya nga, kahit masakit, pinipilit niya po. Para sa mga anak kasi wala nang pagmiling gatas. Ano po yung masasabi po ninyo sa Ismael Bus? Yung gaya po niya na pagtakbo po sa nangyaring insidente. Kasi malaking irresponsible po kasi yung ginawa nila na iniwan po nila yung husband ko tapos ngayon naghingi sila ng tawad. Hindi naman po yun pwede kasi kung hindi nila nabala yung tao, hindi naman po kami maghingi. Yung hinihingi lang po namin, ma'am, yung ano lang po, yung gastos lang po namin. Kaya hindi ako pumayag na naghingi siya ng 10 kasi may sinasanla pa po ako tapos may babayarin tapos yung pag-process po nanghihiram lang po kasi ako ng pera noon eh. Ano pong gusto niyo pong sabihin ngayon sa driver o sa bus company? Kung pwede lang po, kung yung nakasunduan at saka yung sa bayarin din ng hospital, bayaran na lang po nila, hindi na po nila babaan kasi siyempre may mga anak tapos mga anak din ako next month. Hindi naman po yan rason na hindi, wala silang pera kasi nagtatrabaho sila eh. Tapos nakabala din sila ng may pamilya. Parehas naman po may pamilya. Ma'am, ano pong gusto po ninyong sabihin po sa mister po ninyo? Ay, marami pong salamat sa asawa ko kasi siyempre po, lahat naman po pinaninindigan niya po lahat ng, sa pamilya ko anong meron. Tapos siyempre, paano namin sa kanya araw-araw, paalala. Pasalamat din po ako kahit minsan pagod siya nung panahon na yun, pumasok pa rin siya para sa amin. Maraming salamat po sa iyo, be. Nagpapasalamat po ako dahil po nandyan kayo na tumulong para sa mga taong may mga problema. Tsaka andyan si Sir Rafi na handang tumulong para kanino man. Sana po sa ibang may mga aksidente lahat po na nangangailangan. Sana mabigyan din po ng tulong kagaya sa amin. Unang-una po, maraming salamat po Senator Rafi Tulfo po. Kung hindi dahil po sa inyo, magiging baliwala lang po lahat ng nangyari sa akin. Nagpapasalamat po ako sa inyo. God bless po. At sana po marami pa kayong matulungan po. Salamat po, Idol. Gaya po na ipinangako po sa programa po ni Idol Rafi, pupuntahan po natin ang bus company dito sa may Norsagaray para makipag-settle at makuha nyo na po kung ano man po yung napagkasunduan po ninyo, sir. Sige po ma'am, maraming salamat po. Sir Mindamar, andito po tayo sa lugar kung saan po kayo na disgrasya po, tama? Maaari nyo po bang ikwento po sa amin kung paano po yung nangyaring insidente? Habang binabaybay ko po dito po yung Commonwealth Avenue po, bigla na lang pong naramdaman ko yung pagbagsak ko ma'am kasi po sinagi po ako ng mismong bus po, yung Ismael Bus Lines. Tapos po ma'am, yun na po, yung tinatawag na po ako ng mga tao dito po kasi kitang-kita nila po yung mga pangyayari sa akin. Tapos yung mga gamit ko po, nandyan na po lahat sa ibaba po. Tapos di ko po nakita kagad na may sugat ako. Kasi yung inaalala ko nun ma'am, yung mga gamit ko po kasi nasa na po eh. Paano nyo po nalaman na bus po ang bumangga po sa inyo? Mismo po ma'am, nakita ko po kasi nung mismong pagbangga sa akin ma'am, iniwas ko po yung ulo ko para hindi po ako diretso matamaan sa ulo. Tapos yun po ma'am, pag iwas ko po ng ulo ko, yung tinamaan lang sa akin, yung braso ko lang at saka yung tuhod ko po. Tapos dire-diretso po yung takbo nila ma'am. Bumagsak po ako nun ma'am, tapos nakita na ako ng mga MMD. Sabi po ng mga MMD sa akin, huwag kang aalis dyan. Kasi tutulungan ka namin po.
kami po yung bahala sa'yo. Huwag kang aalis dyan, habulin namin yung bus na nakasagi sa'yo. Dyan po sila, pumunta na po sila dyan lahat para tulungan po ako. Nagpapasalamat din po ako sa kanila, ma'am. Sir Renan, andito po tayo sa barangay para gusto niyo po ma-settle na po, no, kung ano man po yung bayad danyos po doon sa pagkaka-aksidente kay Sir Mindamar. On behalf po sa Ismael Bus Company, ano po yung ipinadala po sa inyo ng inyo pong nung owner ba ng bus transit? Pinadala po yung kaukulang kasunduan nila para po masettle at wala na rin po maging problema, maging abala po at maayos na rin po yung pangyayari po. Magkano po ito, sir? 12,000 pesos po. Ito pong 12,000 na ito ay yung bayad po according doon sa pinagkasunduan po ng driver po ninyo, no, at ni Sir Mindamar. Sige po, maaari nyo na pong ibigay po sa kanya. Maraming salamat po sa dahil tinupad din po nila yung kasunduan namin po, ma'am. Salamat po sa sa officer nila po. Kasi tinupad naman po nila yung pinagkasunduan namin ng driver po. Okay, maraming salamat po. Okay, pasensya na rin po sa abala po. Rapid tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya. Ma'am, maraming salamat po sa pagtugon niyo po sa amin na masettle po itong both parties, si Sir Mindamar at si Sir Renan from Ismael Bus Transit. Maraming salamat din po. Maraming salamat din po at nasettle na din po sila. Sana sa susunod po, ingat-ingat na lang po tayo. Yun lang po at maraming salamat din po sa inyo. Ayan, Sir Renan, natapos po yung nagkaroon po tayo ng amicable settlement at nabayaran nyo po, no, ng 12,000 base po dun sa kasunduan po ng driver po ninyo under ng Ismael Bus Company at si Mr. Mindamar. Ano po yung gusto po ninyong sabihin na para sa ganitong sitwasyon? Yun nga po, kung ano po yung mga dapat nating gawin, kung dapat natin harapin, kung ano po yung nakakaukulang nangyayari dun sa ano yun, wag nating takasan. Kung ano man po yung nararapat, yun naman po yung dapat gawin para sa pagiging makatao na lang po. Yun, ano po yung sinabi po ng may-ari po ng Ismael Bus at nasaan po ngayon yung bus driver po ninyo? Hindi na po nag-report yung bus driver, ma'am. Siguro po gawa ng na-trauma na rin po kasi naabot na rin po sa media na ganun yung pangyayari, which is kung ginawa niya rin po yung part niya, sana po mas maayos po ngayon. Pero in behalf of our company, liable na naman po kami. Kami na lang din po yung sumagot kung ano po yung nangyayari doon sa kay Sir Mindamar. Ano po yung gusto po ninyo ngayon sabihin kay Sir Mindamar? Pasensya na kung hindi naging maayos yung naging settlement nila. Bilang ako po yung isa sa representative ng IBL, hindi naman po namin papabayaan na mayroon pong ganong pangyayari. Hindi naman po namin ito-tolerate yung mga ganong instances na masisira po yung company namin dahil lang sa mga ganong pangyayari. Okay po, maraming salamat po Sir Renan sa pagtugon po doon sa reklamo po ni Sir Mindamar. Sir Mindamar, finally po ay nabigyan tayo ng pagkakataon ng Ismael Bus Transit, no, na ibigay po yung kaukulang pera or yung bayad danyos po doon sa nangyaring insidente. Ano po yung masasabi po ninyo? Maraming salamat po sa sa Ismael Bus Lines at saka kay officer po. Kasi tinupad nila rin po yung napagkasunduan namin ng driver na nakasagi sa akin. Senator, maraming salamat po. Nakuha ko na po yung pinagkasunduan po namin na 12,000 po. Mababayaran na po namin yung mga yung nautang po namin na ginamit po doon sa hospital po. Maraming salamat po sa tulong niyo po. Kung hindi po dahil sa inyo po, hindi po namin makukuha po yung pinagkasunduan po namin. Pandagdag ko na po to sa mga anak na po yung asawa ko po sa sunod na buwan po. Yun lang po, maraming salamat po sa tulong niyo po at saka sa mga staff din po. Salamat sa iyo, Idol